Hello mga karelasyon, alam nyo ba na ang bawat individual, ang bawat babae ay unique, may kanya-kanyang katangian. Alam nyo ba na may mga katangian ka na sobrang kaibig-ibig sa lalaki? So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga katangian mo bilang babae na sobrang kaibig-ibig sa mata ng lalaki. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, ating aalamin. Number 1. Babaeng marunong rumespeto sa sarili at sa iba. Ito ay tumutukoy sa isang babae na may pagpapahalaga sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa. Iginagalang niya ang kanyang katawan, isip at damdamin. At hindi siya nagpapahintulot na siya ay abusuhin o maliitin. Iginagalang din niya ang karapatan at dignidad ng ibang tao. Anuman ang kanilang kasarian, edad, o katayuan sa buhay. Ika nga, respect is a two-way street. If you want to get it, you've got to give it. Ibig sabihin, ang paggalang ay dapat magmula sa parehong partido. Kung gusto mong igalang ka, kailangan mo ring magpakita ng paggalang sa iba. Hindi ito isang bagay na makukuha mo lamang nang hindi ka nagbibigay. Number 2, babaeng marunong magdala ng sarili. Ito ay nagpapahiwatig ng isang babae na may kumpiyansa at kontrol sa kanyang pag-uugali at pananalita. Alam niya kung paano kumilos sa iba't ibang sitwasyon at marunong magdala ng kanyang sarili ng may dignidad at respeto. Ika nga, be who you are and say what you feel. Ibig sabihin, maging totoo ka sa iyong sarili at sabihin ang iyong nararamdaman. Dahil ang mga taong hindi nagugustuhan ang tunay na ikaw ay hindi mahalaga. At ang mga taong mahalaga sa iyo ay tatanggapin ka kahit ano pa man. Number 3, ang babaeng marunong umiwas sa gulo. Ito ay isang babae na hindi naghahanap ng away o problema. Sa halip, pinipili niyang maging kalmado at mapayapa at umiiwas sa mga sitwasyon na maaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan o alitan. Ika nga, peace is not the absence of conflict, but the ability to handle conflict by peaceful means. Ibig sabihin, ang kapayapaan ay hindi nangangahulugan na walang gulo, kundi ang kakayahang harapin ang mga gulo sa mapayapang paraan. Hindi maiiwasan ang mga pagtatalo, ngunit mahalaga kung paano natin ito lulutasin. Number 4, babaeng marunong magsalita ng may finesse. Ito ay nangangahulugan na ang babae ay marunong pumili ng kanyang mga sinasabi at paraan ng pananalita. Hindi siya nagiging bastos o nakakasakit at sa halip nagpapahayag siya ng kanyang mga saloobin, opinyon sa isang magalang at maayos na paraan. Ika nga, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Ibig sabihin, ang mga mabubuting salita ay maaring maikli at madaling sabihin, pero ang epekto nito ay pangmatagalan. Number 5, babaeng hindi ipinagyayabang kung sino siya o kung anong meron siya. Ito ay tumutukoy sa isang babae na hindi mayabang o mapagmataas. Hindi niya kailangang ipakita sa iba kung sino siya o kung anong meron siya dahil alam niya ang kanyang halaga at hindi niya ito ibinabatay sa panlabas na mga bagay. Ika nga, empty vessels
make the most sound. Ibig sabihin, ang mga taong walang laman ang isip o walang gaanong nalalaman ay madalas ang pinakamaingay o mapagmalaki. Number 6, babaeng marunong magpigil ng emosyon. Ito ay tumutukoy sa isang babae na may kontrol sa kanyang damdamin. Hindi siya nagpapadala sa galit, lungkot, o iba pang negatibong emosyon. At sa halip, marunong siyang huminahon at mag-isip ng malinaw bago kumilos. Ika nga, anyone can be angry, but to be angry for the right purpose and with the right person and at the right time and in the right way. That is not within everyone's power and is not easy. Ibig sabihin, napakadaling magalit. Ngunit ang magalit sa tamang dahilan, sa tamang tao, sa tamang oras, at sa tamang paraan ay hindi madali. Number 7, babaeng marunong pumili ng kaibigan at karelasyon. Ito ay nagpapahiwatig na ang babae ay maingat sa pagpili ng mga taong pinapayagan niyang maging bahagi ng kanyang buhay. Pinili niya ang mga kaibigan at karelasyon na nagbibigay sa kanya ng suporta, pagmamahal, at respeto. At iniiwasan niya ang mga taong nakakasama sa kanya ng loob o nagdudulot ng negatibong impluensya. Ika nga, the company you keep is a reflection of who you are. Ibig sabihin, ang mga taong nakakasama mo ay nagpapakita kung sino ka. Ang iyong mga kaibigan at kasama ay sumasalamin sa iyong mga pagpapahalaga at paniniwala. Number 8, babaeng hindi bastos. Ito ay tumutukoy sa isang babae na may respeto sa kanyang sarili at sa iba. Hindi siya nagmumura, naninigaw, o gumagawa ng mga bagay na nakakahiya o nakakasakit sa damdamin ng iba. Ika nga, good manners are just a way of showing other people that we have respect for them. Ibig sabihin, ang magandang asal ay isang paraan ng pagpapakita sa ibang tao na iginagalang natin sila. Ito ay isang simpleng paraan upang magpakita ng pagpapahalaga at respeto. Number 9, babaeng may puso. Ito ay nagpapahiwatig ng isang babae na may malasakit at pagmamahal sa kapwa. Siya ay mapagbigay, matulungin, at laging handang mag-abot ng tulong sa mga nangangailangan. Ika nga, the best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Ibig sabihin, ang pinakamaganda at pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi nakikita o nahahawakan, kundi nararamdaman ng puso. Ito ay mga bagay tulad ng pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan. 2,000 years later. So, ayan po mga karelasyon ang ilan sa mga katangiang kaibig-ibig sa isang babae. Kung meron ka nito, sigurado na malaki ang chances na mapapansin ka at mahuhulog sa iyo ang tamang lalaki. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.